Uy, ang laki na ng ano. Spiral ko. Tingnan nyo guys yung spiral ko. Oh. Ang laki na yan. Hello everyone! Welcome back to our channel, and in today's video, pupunta lang ako dun sa kabilang garden para mag-trim. Ayan o. Hindi ko kasi, ayun pala, nakita ko na. Hindi ko kasi makita yung mga gunting ko dito na pang-trim. Ito kasi, wala naman siyang kalawang, pero dahil madagta na, tignan nyo oh, para siyang kalawang or maitim, pero hindi siya kalawang. And, ay, alam nyo guys, dito sa ating succulents, may ipapakita ko sa inyo, yung isa sa favorite ko. Hindi ko alam kung na-overwatered ko to or what. Parang gusto ko na siyang ikat. Tingnan nyo yung ating cream tea. Hindi naman siya madalas diligan, pero I don't know kung ano yung nangyari sa kanya. Tingnan nyo, para siyang jelly. Nagdilig ako, pero hindi ko na siya isinama dun sa ibang diniligan ko. Or I mean, diniligan ko yung iba, tapos eto, hindi ko siya isinama. Wala siya amoy. And, yung kanyang stem, maayos, maganda. Hindi ko lang alam kung dito sa dahon na to, bakit ganyan, na lagas. Tapos eto, panibagong tubo na yan. Mabilis lang lumaki tong cream tea natin eh. Ang laki-laki niyan. Siguro, iniisip ko, baka magkaroon siya ng, ano dyan, yung mga bagong tutubo. Ayan o. Hindi ko na nga siya gaanong dinidiligan eh. Nagkaganyan pa. Pero mabait yan si cream tea. Ayan oh, i-update ko lang kayo dito sa iba kasi naglilipat-lipat ulit tayo ng ating mga halaman dahil syempre yung iba lumalaki, yung iba maliit, yung iba naman stay lang, ganyan no. Etong mga tinanim ko 1 month na siguro to. Hala, ay hindi, ay bakit siya masusunog? Di naman maaraw dito. Ayun yung isa. Yung ibang ating succulents dito, 2 weeks ko na siyang hindi nadidiligan. 2 weeks or yung iba 3 weeks kasi nauulanan sila dyan oh, sa gilid. And yung ating mga ano doon, eto guys, so ililipat ko tong mga to dahil panay ang ulan, baka malusaw yung iba. Hindi ko alam bakit may gumigilid-gilid dito na ano, na halaman. Tingnan nyo oh, siguro may dumadaan na pusa dyan sa gilid. Dito tayo magpuputol. Alam nyo, hindi talaga natin maiwasan na mag-propagate kasi ano siya, humahaba. Katulad nito kagabi, sobrang lakas ng ulan dito, kala ko nga bagyo. And ang nangyari. Hala, nandito siguro ang kanyang ano, ang kanyang tawag dito, uod. Kasi ito pala, kainin siya ng uod. Anong pangalan nito? El Salvador. Kasi, kagabi, or nung madaling araw na lumabas ako, hanggang dito pa lang yung kanyang putol. O, kinakain siya. Ano kaya kumakain dyan? Kailangan natin siyang hiwain para i-propagate na lang natin kasi ang pangit niyang tingnan. Hahanapin natin yung uod dito kasi delikado. Delikado kasi mauubos yung ating halaman. Tingnan nyo naman ang ginawa ng uod. Oh, i-propagate natin yan. Tapos ipang swap-swap na rin. Kagabi, konti lang to. Mga 4 lang yung pudpud. Ngayon, ang dami na. 7 na yata. Oh, ganda pa naman ng bagong dahon nilang mga tumutubo. Ito pala ay kainin ng uod. Si El Salvador. Monstera siya. Tingnan natin at baka nandito pa siya. Kakulay pa naman ang ano yun, dahon. Wala eh, wala dito. And ito, hanapin natin baka nandito. Buti itong si Gaygas hindi siya kinakain. And alam nyo, iniisip ko, di ba before, sabi ko ikalat natin hanggang doon. Kaya lang, ito oh, katulad nitong si Brandtianum na malaki, ang laki na nung iginapang niya doon. And eto din, ayan oh, yan yung mga nakagapang na doon, sakto. And, teka lang ha, ang laki na nung blizzard natin na gigantium doon, ipopropagate ko na rin yan. Pag wala dito, saan kaya yung pupunta? Ito yung isang burley marks natin na maliliit yung tubo. Ano siya? Marble yung color, tapos more on green. Ayoko nung ganun. Uy, pakita muna natin si ano na nangyari? Ayan, may bagong tubo na ulit. Dito sa ating frosted heart. May bagong tubo na rin yung ating
Peru na var. Sana maganda yung variegation niya, pero parang wala. Pero sana maganda yung variegation. At eto, sino ka naman? Ala, tumaob pala yung aking ano dito. Hindi ko napansin. Ay. Sinong gustong magpa-swap ng anong pangalan nito? Paraiso Verde. Ayan, isang mother ko ng Paraiso Verde yan. Madami tayong Paraiso Verde. I-let go lang natin yung iba na alam natin na marami natin tayo dito sa garden. Ang ganda na ni Mami, oh. Ang laki na ni Mami. May bagong tumutubo na naman kay Mami. In fairness, yung ating Pink Princess ay nagkakaroon ng variegation, dalawang sunod na. Hindi siya alikabok, guys, ha. Nag-spray kasi ako nung ano ano ba tawag dun? Basta may in-spray ako dito na nakakaputi nung dahon-dahon niya na parang dumi. Ayan, oh. Pero mababanlawan naman siya, guys. Kaya hintayin natin na mabanlawan siya. Ayan, oh, medyo maputi. O, diba? Tingnan nyo yung ating Burle Marx sa variegated. Tumayo na siya dyan. Kasi nung nakaraang bagong ripat natin, diba? Higa-higa sila. Pero ngayon, yung araw, pataas. Ayan na sila. Ikat lang natin si yan. Cut muna natin. Ito lang yung nakita ko kasi na may uod or kinain ng uod. So, sabi ko, popropagate ko na lang. Sayang, sayang. Alisin nga muna natin tong mga electric fan na to kasi hindi naman natin nagagamit na kasi palaging umuulan. Katulad ngayon, kakatapos lang ng ulan, uulan na naman. Tignan niyo naman itong pinropagate ko na, ano ba tawag dito? Dolphin. Daming ugat. Ay, daming ugat. Daming damo. Itong mga to, tatanggalan ko lang siya ng damo. Kasi, tignan nyo, oh. Puro damo-damo na yung kanilang, pot. And, ang gagawin ko ngayon, since ang palaging nauulanan is yung dulo, ito naman ang ilalagay ko sa likod. Tapos, etong mga to, ilalagay ko sa harapan para hindi siya ma-overwatered pag ulan ng ulan. Ito naman, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi maganda? Hindi siya basa or hindi siya nauulanan. Ito, oh. Ito naman, sa area na to, nauulanan sila kasi binabali-baligtad ko lang. Kunwari, umulan ng 2 days, so ibabaliktad natin. Para lahat sila mauulanan, madidiligan. And hinahagis-hagis ko lang dito sa baba yung damo. Dahil maglilinis ulit tayo ng tiles. Medyo matagal na rin akong hindi nakapaglinis ng tiles. Ito ang ganda ng color niya, oh. Diba sabi ko sa inyo, maselan sa akin to. And ang ginagawa ko, pinapaulan-ulanan ko lang siya. Ayan naman, kumapal naman na. Dito ko muna ilagay sa gilid. Tignan nyo naman to, si salmon. Yan, bumili pala ako ng salmon sa supermarket kanina. Kasi pagkatapos ko dun sa likod, lumabas muna ako sandali. Kasi hindi ako makapag-vlog. Dahil ang lakas ng ulan. Alam nyo na, yung isang video natin, hindi siya hindi siya maintindihan. Nakakairita. I-delete ko sana eh. Pero sabi ko wag na lang. Sinasalin ko muna or inilalagay ko muna dito. Para ilalagay ko siya sa likod. Oh, yung bait-bait naman ni Bubblegum. Look at that, guys. Si Bubblegum na akala ko sobrang selan sa akin. Ang technique lang is paulanan ng bongga. Tapos, after nating paulanan ay parang nakukuryente ako. Wala namang nakasaksak. Ayan, inayos ko din to, yung nasa ilalim. Yung mga malalaki dyan, di ba crowded yan nung nakaraan. Eto, dito ko inilagay.
Ayan, inayos ko. Dahil yung ating mga dwarf Sansevieria pala dito, ay madami na akong mga ililipat-lipat, ereripat. Tingnan nyo naman tong one of my favorite Fittonia. Hindi ko alam kung bakit ganito yung naging itsura niya under my care. Tingnan nyo, oh. Ayan, naging orange na yung kanyang color. Tapos, yun namang iba, di ba maliit lang to? Naalala nyo ba before, nung binili natin tong si Fittonia na to, na maliit lang siya talaga, as in, nandito lang siya sa gitna ng pot. And ngayon, sobrang lago na niya. Tingnan nyo, oh. And, eto nga, nung una mga labas sa akin, ang dahon niya is pink. Katulad nung pagkakabili ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ba naging orangey sila, kasi siguro hindi gaanong maaraw. Ayun. Medyo basa pa naman yung potting mix niya, or moist pa, pero doon ko siya ilalagay sa dulo dahil naanuhan na siya. Andito muna siya sa basurahan. Lumalago sila. Hindi ko lang talaga, aminin ko sa inyo, yung ibang Fittonia ko nung mga nauna, is hindi ko naman talaga sila naalagaan ng bongga, kasi nga, kalat-kalat talaga sila. Meron dito, merong doon, meron sa likod, tapos merong nasa taas. Kaya ganyan. Hindi ko nadidiligan lahat, which is ang ating mga Fittonia ay kailangan madalas siyang madiligan, wag lang sobra. Dahil pag sobra, hindi rin maganda, mamamatay din siya. Ito hindi ko alam kung anong pangalan niya. 'Di ba? Ang ganda, guys. Nagkiiba na yung color nila dahil walang araw dito sa amin. Walang araw. Walang gaanong araw dito sa amin. Hindi ko pa sila nadadagdagan eh. Siguro sa katapusan, o-order ako. Ito consistent ang color niya. Kung ano yung kulay nung kinuha ko siya is ganun din yung tumutubo. Ito yung mga tubo niya nung bagong bili ko. Maliliit. Ngayon, lumalaki yung dahon niya. Ayan o. Pero ganun pa din color. Sa umpisa, light yung color niya pag tumutubo. Pero, nagiging ganyan siya. Saan kaya natin to ilalagay pag naglaki yan? Ito yung pinakamadaming damo. Tingnan, alisin na natin tong allocation na to. Ayan, para malinis siya tingnan. White tiger, guys. Ayan o, ganda. Consistent din yung kanyang kulay. And hindi ko sila gaano ni-stress kasi kung mapapansin nyo before, mga succulents yung nakalagay dito. Yung iba dyan is namatay. Pero karamihan, inilagay ko dun sa taas. Nandyan lahat ng mga succulents natin hanggang dun sa dulo. Ayun no, sa dulo. Diba may nabili tayo nung planter para nakalagay siya sa wall or nakahang siya. Dun ko pinaglalagay kasi medyo mainit sa taas na yan. Tapos dito, bihira yung araw or madali ang araw. Kaya dapat palitan natin to ng laman dito. So, ang ilalagay ko dito is yung mga gymno. Ngayon, gagawin ko.
Ayan na siya guys, colorful. Dito kasi 'di ba maulan, so ang ating mga gymno ay mga sanay na sa ulan. Tingnan nyo to. Ito. Yan. Dahil po dito sa amin, madalas umulan or araw-araw umuulan, nilulumot na yung pames niya. Alam nyo, napakabait nitong mga gymno na to. Madami pa rin sa inyo nagtatanong kung paano sila alagaan. Basta po, yan po ay established na. Paano ba nalalamang established na ang gymno? Let's say mga 3 months, 4 months. Pwede nyo na yun, paulanan unti-unti. Ayan o, tignan nyo o, ano na siya, yung tatlong yan, maliit lang yan dati. Plus, yung tubig ulan kasi, pag idinilig natin sa mga plants ay, gustong-gusto nila. Parang pinaka-vitamins na ng ating mga halaman, like etong gymno, yung mga tubig ulan. Etong mga walang pame sa ibabaw, or katulad nito, ito ay medyo bago-bago pa lang, mga 2 months, ganon. And never ko pa siyang diniligan. I think, once ko lang sila nadiligan. And, naka 3 weeks na siguro sa akin siya nung diniligan ko siya ng konti. Merong namatay. Ito oh. 3. Ayan yung mga pinakabago. Yan yung maliit talaga. Plus, yung full ang variegation niya. Mapapansin nyo, pag full ang variegation, madali siyang malusaw. Kaya kung bibili kayo, dapat may mga green pa din para madali siyang makaka-adjust. Ito naman, kasama kasi siya sa sale and hindi ko na siya syempre alam kung ano ang ibibigay. Kasi nakaset lang siya sa sale. Etong mga to ay meron pa dun sa kabilang gilid. Dun sa dulo, meron pa. So, naglagay lang ako ng 8 trays dito. Ang ganda niya. Ang ganda, colorful. Hindi ko lang alam kung bakit tumatagilid tong bandang to. May kasi siya sa ilalim. Yung parang may hook na parang ganon. Siguro, dito siya sa butas yung tumatama. Kaya tumatagilid siya. Oh, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka tumatagilid? Lagyan ko ng pames to. Kasi may pusa sigurong dumadaan doon sa area nila ngayon. Or, hindi ko alam. Or, nasasagi ko lang. Every time na may kukuhanin ako. Ito, palitan natin to. Dito natin siya ilagay. Wala na kasing tray. Ang ipalit natin dyan ay ito. Ito, dito ka muna. Para, ang nawiwisikan lang dyan, siguro 2 lang yung mawiwisikan dyan. So, ang gagawin natin, ibabaliktad natin yan sa susunod na araw. Ito ay bago lang din to, siguro 2 months. So, dito lang siya sa harapan para hindi siya mawiwisikan. Mas mag-iiba pa yung kanilang color dito. So, dito ko na muna i-end ang ating vlog at ayusin ko muna yung mga succulents na, succulents na nakalagay dito kanina. Ayun o. Nandun sa ilalim, pinagsisiksik ko pa yung iba. And nandito kasi, gusto ko dito ganyan naman muna. Maiba naman. O, diba? Pare-pare silang colorful. Sabi ko pa naman, dadagdagan ko to. So, mga lang naman idadagdag ko pa. Mga 6, ganyan. Perfect lang yan. Saktong-sakto lang. Ayan, o. Yan. Limited na talaga tayo pagdadagdag ng plants ngayon kasi nagbabawas ako. And yung mga idinadagdag ko, yun yung mga matatagal-tagal lumaki. Yan, o. Ito rin. Hindi ko na rin dinadagdagan yung aloes natin kasi carry na yan. Wala akong paglalagyan. Ito yung mga binabanggit ko sa inyo na nakalagay dito before. Diyan. Ayan guys, so yung mga nakasabit-sabit dyan. Yan. Actually, yung mga yan nandito sa ibabaw. Tapos ito mga nandito ngayon sa ibabaw, andito sila. Niiba-iba ko lang yung pwesto pag wala akong ginagawa or hindi ako nagba-vlog dito. Ayan, no, nabasa ako ng tubig kanina dahil naglinis ako, natapunan ako ng lupa. Kaya nagpalit tayo ng pangtanim na damit. So, dito ko na yan ang ating vlog or dito ko natatapusin muna yung ating vlog at panibagong lipat ng plants para naman di sila naboboard dun sa area na yon kasi laging umuulan, so yung araw nila hindi na ganun kaayos, minsan madilim, minsan maaraw. So dito na muna, ayan o, diba? Ang cute. Katagalan talaga mapaperfect natin kung ano yung mga bagay na halaman sa plant rack natin kasi yung plant rack sa baba, diba, hanggang baba yan, succulents talaga, pero since na hindi sila gaano naarawan, namamatay.
Itong ating mga, ano dito, yung mga dwarf sunset, ayan, gustong-gusto nila yan, maliwanag or walang araw, pwedeng-pwede. Mabagal silang lumaki pag hindi ganong maaraw. Dito guys sila tumatalsik o dyan. Tapos, dito siya unang pupunta hanggang baba. Or minsan, pag biglang buhos, pag napupuno yung sa bandang taas, dito siya, tatama. Pero dito sa area na to, hindi. Hindi siya natatamaan. Kaya dapat babalik-balik na rin natin. Oh, siya guys, dito ko na i-end talaga ang vlog natin at ayusin ko pa ang aking mga nilipat dito kasi tumatagilid. Hindi ako makampante. Ayusin ko siya. Yan. Bye-bye guys. See you on our next video. Bye!